mayaman na buhat sa Panginoon ay walang halong kabalisahan. Kaya Panginoon, maraming salamat. We thank you for everything. We thank you for our house. We thank you for our cars. We thank you for this church. We thank you for everything. We thank you for our bank account, for our savings. We thank you for our spouses, for our children, for your granddaughter, grandchildren. We thank you for everything. We have a reason to live, and we have a reason to shout for joy, that give thanks to the Most High God. You are a good God and an everlasting God. Kaya Panginoon, maraming salamat. Yes, indeed. Only good things comes from heaven. You withhold no good things. Amen. Wala ka pong itinatago at wala ka pong kinukubli. Lahat ng para sa iyong mga anak, ipagkakaloob mo at ibibigay mo. Salamat po, Ama, sa iyo ang lahat ng papurit parangal, ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God bless you. Kayo po'y makakaupo na. Praise God. Maraming pong salamat sa ating pong mga awit. Salamat, mga kapatid. Amen. Sabihin mo nga sa iyong katabi, pinagpala ka dahil akong katabi mo. Purihin naman. Hallelujah. Di ba ba? Dahil nasa atin ang biyaya ng Panginoon. And I believe we represent God in a mighty way. Pinapakilala po natin ang Panginoon sa iba't ibang pamamaraan. Sa ating pananalita, the way you smile, you represent God, di po ba? Sa pagdalo nyo pa lamang po sa gawain ito, you represent God. Because nobody could see God, but through you, they can see Jesus because you are the workmanship of God. Kayo po ay proyekto at obra maestro ng ating Panginoon. Amen. Kaya po, pribilehiyo muli na makapaghatid ng salita ng Diyos. At si Pastor Greg po ay nasa Bulacan para magsalita sa atin pong mga kaibigang simbahan. Hindi man po biyaya ng Diyos, pero ang mahalaga, sila po ay kapanalig natin. Yun po yung pinakamainam. Amen. Anniversary po ng isang church doon sa Bulacan. At alam ko po na ang atin pong bishop ay naging pagpapalas sa lugar na yon. So kayo po ba ay handa ng makinig ng salita ng Diyos? Kalbitin mo nga po, tapikin mo nga ang iyong katabi. Handa ka na bang makinig ng salita ng Diyos? Amen, praise God. So, let us concentrate our minds, our whole energy in the Word of God, because faith comes by hearing, and hearing in the Word of God. Ewan ko po, yung lugar naman natin, aircon, pero when I started worshiping God, I feel so energetic. Parang si Gary Valenciano, sapagkat pag nagpupuri ka sa Panginoon, every fiber, kailangan throw it out. Amen? Kailangan buong lakas. Sapagkat kung tayo po hindi masasanay na buong lakas at sigla, marahil hindi sa langit ang gusto mong nais patunguhan. Amen? Kaya ako enjoy magpuri sa Panginoon dahil gusto ko sa langit pupunta. Sino pong gusto sa langit pupunta? Itaas ang dalawang kamay. Ipalakpak ng napakalakas. Amen? Hallelujah. For me, Sunday service is also a revival. Because every church needs revival. Amen? Bawat simbahan, kahit Sunday service, panghapong gawain, kahit hindi puno ang gawain ito, basta every day, every Sunday, every Bible study, I feel that there is enough anointing para po kayong lahat ay mapagpala ng ating Panginoon. Amen? So buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa aklat ng Mateo. Matthew chapter 16, verse 24, at babasahin ko po sa salin ng Amplified Version, Matthew chapter 16, verse 24, Then Jesus said to His disciples, If anyone desires to be my disciple, let him deny himself, disregard, lose sight of, and forget himself and his own interest. Take up his cross and follow me. Cleave steadfastly to me. Conform wholly to my example in living, and if need be, in dying also. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama,
Marami pong salamat sa tagpong ito, sapagkat ang lahat ng bagay ay mayroong kapahintulutan. Ang lahat ng pagkakataon ay itinakda mo, sapagkat walang nangyayari sa silong ng langit na hindi mo batid. Ang pagkamatay ng isang ibon sa himpapawid, ito'y alam mo, at maging ang dami ng aming mga buhok, ito'y iyong batid. Kaya Panginoon, sa pag-usbong ng aming pananampalataya, nais po naming maging matibay ang aming pundasyon, na maunawaan namin na kami ay nakahugpong, kami nakadikit, kami nakasimento, kami ay konektado sa lahat ng iyong pangako pa nung una pa man. Sapagkat ikaw ang nagsabi, hindi mo babaliin, hindi mo sisirain ang iyong tipan, sapagkat pag sinabi ng Diyos, gagawin ng Diyos. Salamat po at ngayong oras na ito, makayanan namin, may it be a blessing or may it be a trials or a circumstances that we may not be able to understand. Teach us that we are greater than what we think. We are stronger than what we think. We are giants in the Lord, that we will not magnify our problem, but we will magnify our God. That our God is greater, our God is bigger, our God is stronger, our God is worthy than any other. Kaya Panginoon, maraming salamat. Pinupuri ka po namin. Pinararangalan at pinasasalamatan ng aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. My message for this afternoon ay pinamagatang The Cross Factor. The Cross Factor. At habang ako po ay naglalakbay papunta sa atin pong gawain nung nakaraang linggo, remember last week we are busy in attending the last 7 nights and we have the Jubilee Night service. So habang kami po ay babiyahe, papunta po dito sa ating main church sa Green Hills, San Juan, nakita ko po ang isang billboard o isang signage na nakalagay, The X Factor. At ito po isang programa sa telebisyon na kung saan may mga taong magpapakita ng kanilang talento. Nandyan po yung mga talentadong Pinoy, nandyan po yung American Idol, and I know some of you talagang nagdasal at kung sino ang dapat palaring manalo dahil yung isang contestant ay ating kababayan. At nariyan po ang ilang mga patimpalak o kompetisyon na kung saan merong elimination round, merong qualification round, at merong final round. So meaning to say, doon sa elimination round, natatanggal po lahat ng hindi kwalipikado. At habang nagpupatuloy ang serye ng kompetisyon, unti-unting nababawasan ang mga kasali. Natatanggal ang mga bawat katunggali. At ang mananalo at magwawagi ay yung matitirang matibay at makikitaan ng kakaibang talento. Kaya nga po, habang ako ay naglalakbay and I'm meditating about this wonderful message, na kung yung X factor ay kailangang mailantad at mailabas sa isang kandidato o sa isang kasali sa patimpalak, nakita ko mga kapatid at minamahal, na ganun din dapat ang maging kalalagyan ng bawat Kristiyano. Makita natin ang napakagandang sangkap ng kabutihan ng ating Panginoon. Thank God for the New Testament. Thank God for Jesus dying on the cross. Thank God for John 3:16, that He loves me so that I may have eternal life in Christ Jesus. Napakahirap pong sundin ang 10 utos ng Diyos. Imagine po ninyo, way back in the Old Testament, if you have sin, you need automatically to have a sacrifice for every sin. Pero sa atin pong panahon, napakaganda. The conditions is very good. The conditions are easy to do, pero marami pong mga Kristiyano, para bagang ang pagbubuklat ng Biblia ay napakahirap. Para bagang ang pananalangin ay napakahirap. Pero if you will enjoy Jesus, nothing is too hard, nothing is too difficult, because when you have Jesus, you enjoy who you are, and you enjoy being a born-again believer. Alam niyo po, marami pong pamilya, nagsasabing mahal nila ang kanilang mga anak. And that is true. Tatanungin ko po kayo, mahal po ba ninyo ang inyong mga anak? And you will raise up your hands, yes, Pastor, I love my children. Pero nakita ko po mga kapatid, not every parents enjoy their children. Ano pong ibig ko sabihin? Mahal natin ang ating mga anak to the fact that we provide for their needs. Financial aid, makapag-aral sa school, mapalaki natin sila, kaya nga kayo nag-abroad para mabigyan ng magandang edukasyon ng inyong mga anak. Pero the problem is, that is not the real love.
Ang tunay na pag-ibig, hindi mo lamang basta maitustos ang kanilang pangailangan. Ang tunay na pag-ibig, kahit sila ay nagkakaroon ng pagkukulang, pagkakamali, you are there to listen. Sasabihin mo sa iyong anak, kumusta ang iyong love life? Sinong iyong boyfriend? Sinong kadate mo kanina? Lumabas tayo at manood tayo ng sine. You enjoy with your children. Ganon din po sa mga mag-asawa. Don't just say you love your spouse. Kailangan you enjoy loving your spouse. Kailangan nag-uusap kayo. Kailangan nagkikiss kayo every night, every morning, na para bagang laging kayong bagong kasal. You enjoy each other because when you enjoy each other, that is the fruit of your love. Kaya nga ang krus ay bunga ng dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi lamang basta sinabi ng Diyos, mahal kita. He did it by doing and sending His Son on the cross that here it is, I love you with all my heart. Ayokong kayo mapunta sa impyerno at ayokong merong isa man sa inyong mapahamak at maparusahan ng kamatayan. Sapagkat ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. Lahat ay nagkasala. Not even is righteous. Not even single person is righteous. Lahat ay nagkamali at nagkasala. Kaya nga po mga kapatid at minamahal, in your own works, you cannot earn your way to heaven. In your own way, you cannot earn your degree that you have a passage to heaven. Si Kristo lamang po ang daan at tulay sa buhay na walang hanggan. Ano po bang ibig sabihin ng factor? It is defined that actively contributes to the production of a result. It is an ingredient. So yung factor po, meaning to say, ano yung nakakapagbigay ng contribution? Ano yung mahalagang sangkap? So the cross is the main contributor. Alam niyo po, ang kare-kare, pag walang peanut butter, hindi po kare-kare. Pag ang sinigang, walang pampaasim, hindi po sinigang yan. Baka maging tinolat nilaga yan. Kaya nga po, kailangan merong pinakamainam na sangkap. There is no power on the cross if there is no Jesus on that cross. If Jesus did not rise on the third day, wala pong kapangyarihan ng krus na ito. Pero sa ikatlong araw, ang ating Panginoong Hesus nabuhay na maguli at nagsabi na ang lahat ng lalapit sa Kanya ay hindi na makakalasap ng kaparusahan at makakatikim ng buhay na walang hanggan. So the cross is the contributing factor. It's any of the numbers or symbol in mathematics that when multiplied together form a product. It is a result. Kaya tayong mga Kristiyano is the result of the cross. Kaya dapat tayong mga mananampalataya, hindi laging mukhang lugi, hindi laging mukhang inaapi, hindi laging parang bagang lagi ka nalang pahulihin at lagi ka nalang hindi nakakaranas ng himala. Tandaan mo, yung para sa iyo, ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Those who wait upon the Lord will mount up on eagle's wings. Enjoy while you are waiting, because waiting is not in vain, because God knows the desires of your heart, and when the right time comes, He will give you whatever you ask. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga ang sabi ni Jesus, carry up your cross. Pasanin mo ang iyong cross. Hindi ibig sabihin para ikaw ay maghirap, para makita mo ang ginawa ng ating Panginoon. You were bought with a price. You were bought with a price. Hindi ka biniling 500 piso, hindi ka biniling $2,000. Binili ka ng buhay at kailangan mo itong bayaran ng iyong buhay. So God purchased you with His life. Kaya kailangan ang ibalik mo ay buhay mo para sa ating Panginoon. Kaya huwag mong sasabihin, napakahirap maging Kristiyano na maraming mga balakid at maraming tukso. Ang sabi ng Biblia, ang Kristo na nasa iyo ay makakapagbigay sa iyo ng katagumpayan. Greater is Jesus that is in us than He that is in the world. Kaya kahit anong man ang iyong nararamdaman, kahit anong nakikita mong pangit sa iyong pamilya, you remain focused and you remain firm that you will never be moved because I am in the hands of God. Hallelujah. Kaya kung maunawaan po natin, the cross contributes to a great result. Cross contributes to have a great attitude. According sa isang pagsasaliksik, 80% of the successful people
does not come from a good school. Ibig ko pong sabihin, ang lahat daw po ng mga matatagumpay na mga lalaki at babae ay hindi po dahil sila'y nanggaling sa magandang eskwelahan. Hindi po dahil mayaman ang kanilang background. Sila po'y naging matagumpay dahil ang kanilang isipan ay nakatuon sa kanilang mga pangarap. So when you have this attitude, you have the mind of Christ, you focus on the God-given task to you. Kahit imposible, alam mo na sa Diyos ay walang imposible. Kahit mahirap, alam mo na ito'y magagawa mo sapagkat ikaw ay biniyayaan ng Diyos ng kalakasan. Don't look on your present circumstances. Kung inaakala mong hindi magbabago ang iyong asawa, ang Diyos ang bahalang magbago sa kanila. A true church does not manipulate their people. Ang tunay na simbahan, hindi minamanipula ang mga tao sa loob ng simbahan. Hinahayaan nila na sila ay mapangunahan at mapuspos ng banal na spirito. Ang tunay na simbahan, hindi tinatakot ang kanilang mga tagasunod. Ang tunay na simbahan, tinuturuang matakot kay Yahweh na siya ang El Shaddai na dakilang nagtutustos at nagpapagaling sa lahat ng may sakit. Wala pong itinitiwalag ang Diyos. Wala pong itinatakwil ang Diyos. Hanggat ikaw ay may pusong mapagpakumbaba, aakapin ka ng Diyos, gaano man kalaki ang iyong kasalanan. Marami na pong mga Kristiyanong natisod sa mga pastor. Sapagkat maraming pastor, instead of doing the Great Commission, nangungumisyon sila sa kanilang mga miyembro. Great Commission is preaching the gospel. In every nation, in every tribe, in every tongue, that they will know Jesus Christ. Minsan po kasi hinahaluan ng negosyo, hinahaluan ng networking, hinahaluan ng mga herbal medicine, instead of bringing them in the cross. Hallelujah. This message is not my own message. This message is the message of Jesus Christ. I heard it to my dad, and now I am doing it, I am practicing it, and now I am preaching out at the top of my voice. God is a faithful God. Amen. Ang mensahe pong ito, narinig niyo ng ilang ulit. Ang mensaheng ito, nakakakulili na. Paulit-ulit nang naririnig. Pero bakit marami pa rin ang hindi nakakaranas ng breakthrough? Because you do not know the importance of this factor. The cross factor, that I am set free. Lahat ng bisyo, mawawala ito kung lalapit ka sa Panginoon. Kung kayo lilitanyahan ko, bawal pumunta sa ganito, bawal ganito, bawal mag-beer house, malilimutan po ninyo ito eh. Pero kung si Kristo'y kikilalanin ninyo ng lubusan, yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Kanya, unti-unting malalaglag at ikaw nang mismong magsasabi, itaktak mo, mawawala ang mga bagay na impurity sa iyong buhay sapagkat you will honor your body as you honor God with all your heart. Amen! Hallelujah! When you are close to God, you become more holy. Ang kabanalan po, hindi po pinagsisigawan. Nakikita po ang ebidensya nito. Kaya nga mga kapatid, cross is a symbolic sign for a Christian that there is no place for defeat. We are living under the edge and having an advantage. So ang krus daw po ay isang palatandaan na ang mga Kristiyano'y hindi makakaranas ng katalunan. Amen. Because you are a warrior, you are soldiers of Christ, you are more than a conqueror, you are victors. Ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus guaranteed us, sabi sa Romans chapter 6, ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus ang nagtiyak sa atin na tayo makakaranas ng mga biyayang hindi pa natin nararanasan. Cross is a symbolic sign for a Christian that there is no place for defeat. So kayo pong mga mananampalataya, kayo pong mga Jesus Christ follower, Jesus Christ believer, kayo po ay hindi dihado, kundi kayo'y laging liyamado. You have the advantage and you have the edge. Lamang ka lagi sa mga hindi mananampalataya. Ikaw ang makakapagsara ng maraming deal. Ikaw ang makakapagdala ng maraming kaluluwa. Ikaw ang makakapagbenta ng napakarami. Ikaw ang makakapag-donate ng malaki sapagkat nasa iyo, in Christ is in you, the hope of glory. Hallelujah.
Si Kristo na nasa sa inyo ang magbibigay ng pag-asa at katiyakan na kailanman hindi ka magiging salat, ang kailanman hindi ka magiging kawawa sapagkat you have the capacity to receive a big-time blessing. Pag galing sa Panginoon, sure enough, it is a miracle. Pag galing sa Panginoon, mga kapatid, tiyak po na ito'y himala. Sapagkat walang pwedeng magbigay sa iyo na hindi ipinahintulot ng Panginoon. Kaya nga, kanino ka palalapit? Ang tao nagbabago. Ang ninong mo nagbabago. Kamag-anak mo nagbabago. Pero ang Diyos, kailanman, kahit ikaw ay magbago, nag-iintay pa rin ang ating Panginoon na magpakumbaba ka at ibigin siya ng buong puso't lubusan. If God will give you a microchip or USB, isaksak po sa inyong ulo, makikita po sa inyong lahat ang lahat ng ating mga flaws, weaknesses, failures. Pero ang sabi ng ating Panginoon, I'm not after for your weaknesses. I'm after for your humble heart. Kaya kahit may download chip dyan, ito, mas maraming oras tong nanood ng television, hindi nagbasa ng Biblia. Pero God will throw up His big arms. Brother and sister, you still have another 6 months to go on and to pursue the God-given task. Amen? Kung na-fail mo man siya, may mga covenant ka sa Panginoon na hindi mo nagawa for the past 5 months, it's okay. God is not mad at you. Hindi po galit sa inyo ang ating Panginoon. He can give you another chance. He can give you another sequence, another moment, another opportunity to show up that you are really changed by the blood of Jesus Christ. Kaya nga po, pag nasa iyo ang krus na ito, mahal mo ang lahat ng taong nasa paligid mo. You will love all men. You will forgive those who hate you. Because a bitter seed will not take root in a grateful heart. Ang sama ng loob ay hindi makakapunla sa ating buhay kapag ikaw ay laging nagpapasalamat sa ating Panginoon. People might hurt us. People may judge us. Ichichismis nila tayo. Sisiraan nila tayo. Wala tayong magagawa. Yun ang kanilang kalayaan. Magagalit sila sa atin behind our back. They will talk behind our back. Wala tayong magagawa. Ang atin lamang dapat gawin, patunayan at ipagpatibay na ginagawa natin ng tama, we will remain under God's integrity and we will be excellent for what is good and be innocent of what is evil. We will be honest in the secret place. We will be honest wherever we go. At walang magagawa ang mga taong nagkakaroon ng isipan at sabi-sabi laban sa atin. We cannot please people, mga kapatid. We cannot please everyone. But when you please God, the blessing will chase you down. When you please God, the blessing will run after you. Surely the goodness of the Lord will follow us all the days of our lives. What is the greatest commandment? Love God above all and love your neighbor. Patawarin mo na ang iyong biyanan. Patawarin mo na ang iyong manugang. Patawarin mo na ang iyong kapitbahay. Patawarin mo na yung pastor na umutang sa iyo ng 1 milyon na hindi ka binayaran. Patawarin mo na yung boyfriend na nangako sa iyong pakakasalan ka, hindi ka pinakasalan. Leave it up to God because judgment only comes from the Lord. Huwag mong ipanalangin masira ang kanilang buhay because that is not the cross. The cross receives and the cross forgives. Hallelujah. Ang krus ay nagbibigay at ang krus ay nagpapatawad. Kaya ang utos ng ating Panginoon, ibigin mo ang lahat ng tao. Hindi mo lamang iibigin yung mga taong mabuti sa iyo. Hindi mo lamang iibigin yung mga taong malaking magbigay sa iyo ng love gift. Ibigin mo rin pati nangungutang sa iyo at hindi nagbabayad. Love all men. Meron pong isang babae, ang pangalan ay si Joyce. Siya po ay galing sa isang pamilya na siya po ay sinasaktan at inaabuso. She is a battered wife and abused wife. At siya po ay nagkaroon ng self-pity. At sinabi niya sa kanyang sarili na ang asawang ito ay kanyang hihiwalayan dahil siya ay laging sinasaktan. At ang sabi niya sa kanyang sarili, pag ako'y nagkaroon ng asawa ulit, hindi na ako papayag na ako'y bugbugin, ako'y sigaw-sigawan. It is time for vengeance and I hate men to dominate me. So they settled for a divorce. At siya'y nagkaroon ulit ng asawa, ang pangalan, ang lalaking napangasawa niya ay si Dave. At si Dave is a good old Christian man.
He keeps on praying. Tandaan po natin, God is more concerned in changing us rather than changing your situation. God is more interested not in giving you 1 million, but He is more interested how you can manage the 1,000 peso bill. Sapagkat ang sobrang yaman maaaring ikapahamak natin if we are not ready. Kaya gusto ng ating Panginoon, maghintay ka muna. Yung binibenta mong house in lot na 10 milyon, maghintay ka muna. Baka ilibre mo lahat ng kamag-anak mo, magpunta kayo sa Boracay, magparty kayo. Nakakatuwa ka nga mga kapatid. Merong isang kapatid na katatapos lamang ng breakthrough sa kanyang buhay, nagpa-picture. Nakita ko sa Facebook, manggagawa ng simbahan. Abay nakapost at nakasama ang kanyang mga pinsan at nandoon ang mga bottled beers. So you are a doer of the Word of God, worker in the kingdom of God, never compromise. Kaya nga kailangan continuous ang ating testimony. Where we are in the church, where we are outside the church, we remain continually that my God is my God. Wherever I go, even if I'm with my friends, I will testify, God is my God and I will not compromise. Kahit ako'y nasa Dubai, kahit ako'y nasa Saudi, nasa New York, nasa Washington, nasa Australia, I will not fall into their standards. That's the power of the cross. It will contribute you to make strong and resist the flesh. To resist every temptations. Hallelujah. Kaya sabi ni Dave, I'll keep on praying you. I will not change you, but I will keep on praying for you. At si Joyce ay laging maaskad at nakasigaw. Tandaan po ninyo, ang mga taong laging may karanasan ng panloloko, lagi po silang defensive and reactive. Mga taong iniwan ng asawa, mga taong niloko ng pera, mga taong sumira sa kanila, they want to be protective. Kaya nagiging silang aggressive and reactive. Dahil ayaw na nilang mangyari ito muli sa kanilang buhay. Pero Dave remained constant. He prayed unto the God of Jacob that He is an answering God. Isang taon, hindi pa rin nababago ang kanyang asawa. Lagi pa rin nakasigaw. Lagi pa rin nakaburag at lagi pa rin nakamura. But Dave remained faithful unto the Lord. Nang sabi, love is patient. Love is kind. Love is long-suffering. Kaya kahit pasaway ang iyong anak at ikaw ay halos madurog ang puso, you will never know 20 years from now, yung anak mong iniibig mo, yan pala ang pinakamagiging mahusay na salesman sa bansang Pilipinas. Kaya when you show love, you are declaring destiny into their life. Pag pag-ibig ang iyong pinakikilos, ipinapahayag mo na meron silang magiging magandang hinaharap. Dave constantly pursue love that comes from the Lord. Ang pag-ibig po, lagi kang bibigyan ng mga taong hindi ka ibig-ibig. May magpa-park, magbablock ng driveway mo sa iyong parking lot. And how will you react? Love these people. Sabi sa'yo, magbabayad na ngayong darating na linggo at kailangan mo ng pera sa araw ng pasukan. Pero hindi nagbayad. Show your love. Because love is indispensable. Hindi po nauubos ang pag-ibig. Ang pag-ibig nagre-replenish habang natututo kang umunawa, lalong tumitindi ang iyong pag-ibig. Habang ikaw ay natututong umiibig, mas lalo kang nagagalak na unawain ng mga taong hindi ka una-unawa. Sabi ni Dave, I'm doing this, not for my wife, I'm doing this because this is what God has commanded to me. 5 years, 10 years ang nakalipas. Binago po ng Diyos, ang babaeng ang pangalan ay si Joyce. At ang babae pong ito, dahil merong nagtiyagat nagtiis sa kanya, ang babae pong ito ay ginagamit ng Diyos sa buong daigdig at walang iba kundi si Joyce Meyer Ministries, touching the lives of the hopeless, touching the lives of the broken, because she experienced the faithfulness and the loving kindness of our Lord Jesus Christ. Kaya ikaw ay ibinigay dyan sa pamilyang yan. Kaya ikaw ay nakalagay dyan sa pamilyang yan para ikaw ang magpakita ng dalisay na pag-ibig ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Another thing, when you have this cross, death could not stop you.
Death could not hold you down. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 54 hanggang 57. Ang sabi po dito ni Apostol Pablo, ang kamatayan ay kinain ng tuloy-tuloy ng katagumpayan ng krus ng Kalbaryo. Death has been swallowed up, vanquished, utterly forever, and unto victory. Sabi sa verse 55 ng 1 Corinthians chapter 15, ang sabi po dito, O death, where is your victory? O death, where is your sting? So nasaan ang iyong kamandag? Nasaan ang iyong katagumpayan, kamatayan? So, ibig sabihin, hindi po tayo itinakda para lamang mamatay. Bagamat tayong lahat ay mamamatay, pero hindi tayo nakatuon sa ating kamatayan, nakatuon tayo sa pwedeng gawin sa atin ng ating Panginoon. We are not focusing on the day we will die, we are focusing on our journey that God will use us in a mighty and tremendous way. Nakafocus tayo sa pinapagawa ng Diyos. Nakafocus tayo sa plano ng Diyos sa ating buhay. Kung aantayin mo ang iyong kamatayan at para magamit mo ang iyong memorial plan, hindi ka makakausad at mananatili kang nakakulong sa iyong katatakutan. Ang kamatayan ay hindi dapat katakutan. To live is Christ and to die is gain. Pero itaga mo sa iyong puso, I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Kaya sabihin mo sa Panginoon, gusto kong makita ang mga mabubuting bagay habang ako'y nabubuhay pa. Gusto kong makita ang aking buong sambahayan na pinagpapala ng Diyos. Gusto kong makita ang buo kong sambahayan na naglilingkod sa ating Panginoon. Who will stand for your family? Who will stand for your children? You are there because you know the benefits of the cross. Hindi ka matatanggihan ng Diyos, mga kapatid. Hindi ka matitiis ng Diyos pag ikaw ay tumawag. Because when you ask, surely He will give. When you knock, the door will be open. If you command Him based on His promises, He will show up and He will show His might. That could not hold us down. And there is restoration in the cross. Zechariah chapter 9 verse 12. Meron pong pagsasauli ng lahat ng nawala. So Zechariah chapter 9 verse 12, return to the stronghold, a place of security and prosperity. You prisoners of hope, today I declare that I will restore double from your former prosperity. Kaya mga kapatid, if you don't mind, I am declaring that you will have an overflowing 2012. Hallelujah. You will be above and not beneath. Hallelujah. You will going over, not going under. And I declare 2012, you will have the best year ever in Jesus' name. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. There is restoration. There is renewal, rededication, and reconfirmation na ang buhay mo walang ibang sasambahin kundi ang ating Panginoon. Na ang buhay mo'y walang ibang paglilingkuran, hindi kung sino-sino pa man, kundi ang dakilang Diyos na laging nagpapatuloy na umibig sa ating lahat. There is restoration in our faith. Not just on material blessing, but restoration on the burning desire. Kaya nga yung awitin po na ating kinakanta kanina, like a fire shut in my bones. Si Jeremiah po ang kinakausap ng Panginoon. Ayaw na ni Jeremiah magpatuloy maglingkod sa Panginoon. You know what? Lahat kasi ng kanyang kapahayagan, pagtutuwid sa bayan ng Diyos. At gusto na siyang batuhin at patayin ng mga Israelita. At gusto na niyang tumakas and to shift way. Pero ang sabi ni Jeremiah, your word is like a fire. Your word is like a fire, shut in my bones. Dumadaloy sa aking kaibuturan ng aking kasukasuan. Hindi ako makatakas, hindi ako makalayo, sapagkat nais ng Diyos na ikaw ay gamitin. Ilang beses ka nang nalugi. Ilang beses ka nang munti kang mabangungot, pero buhay ka pa rin. Marahil may mensahe sa iyo ang Diyos. Take up your cross. Take up your cross. Take up your cross and follow Jesus Christ. Look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Take up your cross. Because when you die to yourself, God will resurrect you. If you die to your flesh, you are a new creation. All things have passed away. Kakalimutan na ng Diyos ang lahat ng iyong naging kalikuan at kabiguan.
Nakalimutan na rin ng Diyos kung ilan ang mga niloko mong babae. Because everything has been made new. I am brand new. And I am going forward. And I'm forgetting the past. Because this is the benefit of the cross factor. There is restoration. Dati malayo ka sa Panginoon. Ngayon makakalapit ka sa biyaya ng Diyos. Don't just have the self-confidence. Have the God confidence. Huwag ka lamang basta magtiwala sa iyong sarili. Sapagkat yung formulang alam mo, maaring makalimutan mo. Yung pamamaraan na tinuro sa'yo ng lolo mo, maaring makalimutan mo. Pero yung formulang buhat sa Panginoon, hindi kailangang i-memorize. Nakaprogram na yan sa iyong puso that when you decided to follow Jesus, yung hindi mo pa hinihingi, ibinibigay na ng ating Panginoon. Yung hindi mo pa iniisip, idinaragdag na ng ating Panginoon. Yung hindi mo pa kayang sukatin, binibigay na ng ating Panginoon. And that's the kind of God we serve. He restores. He heals and He forgives. Nagpapagaling at nagpapatawad ang Diyos. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. And by His wounds, we are healed. Sa 1 Peter chapter 2, verse 24, He personally bore our sins. Take note of the word personally. Siya mismo ang nagbata, nagpasan at nagdala ng ating kasalanan. At ito'y kanyang dinala sa krus ng Kalbaryo. He offered Himself on it that we might die, cease to exist to sin, and live to righteousness. Siyang nagdala ng mga kasalanan ito upang tayo maialis sa kaparusahan at mabuhay sa katwiran. At sa kanyang mga dugo na nabubo, tayo ay pinagaling ng ating Panginoon. And then lastly, before I close, when you have this cross factor, always remember you are entitled to do good works, to give, and to share your blessing. Pag ikaw ay nasa Panginoon, ang bunga nito ay lagi kang gagawa ng mga mabubuting bagay. Ang pagbibigay, hindi na sa pilitan. Ang pagkakaloob, hindi kailangang diktahan at hindi na kailangang tukahan. Pag ikaw ay nasa Panginoon, ang bulsa mo ang magbubukas para magpakain ng mahirap. Ang bulsa mo ang magbubukas para mag-sponsor ng isang kabataan para paaralin. Ang bulsa mo ang magbubukas para bayaran ng ating mga airtime sa radio and television ministry. Pagka ikaw ay nasa Panginoon, you always enjoy to become a participator, not just an spectator. Sa Ephesians chapter 2, verse 10, ang sabi po dito, we are God's workmanship. And in Christ Jesus, we are entitled to do good works. Tayo po ang obra ng ating Panginoon. We are His masterpiece. We are His workmanship. At dahil kay Kristo, makakagawa tayo ng mabubuting bagay. Sapagkat kung sino ang kawangis mo, yun ang magiging katulad mo. Kaya kapag gumagawa ka ng mabuti, gumagawa ka ng mga bagay na tama, hindi dahil ito'y kailangan gawin, ito'y bunga ng iyong pagsampalataya because the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, and patience. And this is the fruit of the cross. These are the fruit of the cross that will bear much treasure, the evidence that your Jesus is a powerful God and He can change lives of many people. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And I'm almost done. I want to challenge you. Sa Isaiah chapter 55 verse 7, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return to the Lord, and He will have love, pity, and mercy for him. And to our God, for He will multiply to him His abundant pardon. Ang lahat ng mga nagkasala at lahat ng masasama, kaligtaan at talikdan ng kanilang mga ginawa, lahat ng mga nagkulang at nagkasala, kalimutan ng kanilang mga naging pagkakamali at pagkakasala, manumbalik sila sa Panginoon at siya'y maaawa at mahahabag sa inyo. At dahil sa ating Panginoong Diyos, ikaw ay Kanyang gagantimpalaan ng wagas na pagpapatawad. Kaya mga kapatid, I just want to challenge you. Quit belittling yourself. Huwag po ninyong maliitin ang inyong sarili. Tingnan po ninyo na kayo ay laging approved sa ating Panginoon. Hindi po mahirap kausap ang ating Panginoon.
Hindi po natin pwedeng i-bribe ang Panginoon. Buti sana kung gobyerno yan, pwede kayong maglagay. Pero hindi tayo pwedeng mag-bribe sa Panginoon. At hindi rin po tayo pwedeng magdrama. Hindi rin po pahabaan ito ng iyak at paramihan ng luha. Bagamat maganda ang pagluha. Pero with a grateful heart, with a thankful heart, and when you see God is looking at you, that He is full of mercy and He is full of grace, nothing would ever be difficult and nothing would be impossible. Kaya mga kapatid, I challenge you, many times, you cannot do what God has commanded you to do. Die to yourself. Yung bisyo, mawawala po yan. Yung pagsisinungaling, mawawala din po yan. Yung kawalan ng gana sa pagbabasa ng Biblia, mawawala yan. If you have these wonderful ingredients, the contributor of your faith, it is Jesus, who died on the cross, and He is alive, and He dwells in our hearts. Yung magagawa mong mga bagay na nakakalugod sa Panginoon, kung makikita mo na si Kristo na nasa sa iyo, ang babago sa inyong mga buhay. And I'm looking by faith sa mga susunod na araw, na makikita ko ang maraming kawangis at kamukha ng ating Panginoon. Binago ng lubusan, binagong tuluyan, at hindi na babalik sa dating nakaraan, that we will go forward, that we will face our Master face to face, and we will hear this wonderful voice, "Well done, good and faithful servant." Tayo pong lahat ay manalangin. At sa hapon pong ito, if you have decided to follow Jesus, and if you have decided to stand with Jesus, hinahamon ko po ang bawat isa na tumayo sa inyong kinakaupuan at patuloy na humingi ng pagsama ng ating Panginoon. Sige po, kung kayo po ay nais na muling manumbalik ang inyong pagtitiwala sa Panginoon at lalo pa kayong maging maalab, inaanyayahan ko po ang bawat isa to stand up on your feet. Tumayo po kayo sa inyong pinagkakaupuan at patuloy ninyong i-celebrate ang diwa at pag-ibig ng ating Panginoon. That His love never fails and His love never ceases. Sige po, ipatong po ninyo ang inyong dalawang kamay sa inyong dibdib. And allow me to pray. Panginoon, narito po kami sa tagpong ito. That we know, in our own ability, we will be a liability. Kaya Panginoon, kami po'y magiging pabigat kung hindi po kami magsusuko ng lubusan sa aming buhay. We will not be able to change this addiction or change these weaknesses in our body or in our lives. Pagiging magagalitin, pagiging matampuhin, pagiging unpredictable ang pag-uugali, ang emosyon. Panginoon, kailangan po namin ang patuloy na pagkalinga mo. Kaya Panginoon, we want to carry our cross because we want to trade our sorrows. We want to have the joy that comes from the Lord. Instead of iniquity, we will have the equity. Kaya Panginoon, sa hapong ito, puspusin mo kami ng iyong kapangyarihan. Lukuban mo kami ng Espiritu Santo so that we will be able to move forward, to lengthen our borders. As Jabez prayed, Lord, bless me indeed and enlarge my territory so that I may not cause pain. Katulad ni David na nagsabi, the Lord is my shepherd, I shall not want. He allowed me to lie down in green pasture. And He allowed me that my cup will continue to overflow. Maranasan po ng bawat isa ang kasobrahan at kasapatan ng iyong biyaya na ang pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw. Kaya tulungan mo po ang bawat isa that we will depend on you, we will rely on you, and we will trust in the Lord with all our hearts. Salamat po, Panginoon, mapuspos kami ng iyong kapangyarihan. Pinupuri ka po namin, pinararangalan at pinasasalamatan. Kami pinaburan, kami pinagpala, kami mahusay, kami ay laging puspos ng iyong kapangyarihan. Salamat po, Ama, sa iyo ang lahat ng papurit parangal, ang aming samot na langit. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng may hiningay magsabi ng Amen, Amen. At bago po magtapos ang programang ito, ang atin pong mga tagapanood ay inaaniyahan po natin na magsuko ng kanilang buhay sa ating Panginoon. Hindi po kayo papasok sa isang relihiyon, kundi papasok kayo sa panibagong buhay. Remember, Jesus is not our religion. Jesus is our Savior. Amen? At walang
katumbas ang kaligtasan na tayo mapasapiling ng ating Panginoon. Kaya po sa lahat ng nanonood at nakikinig ng palatuntunang ito, surrender your life to Jesus and you will never ever be the same again. Kayo pong naririto na nasa church, could you please pray sa atin pong mga televiewers? Million po yan. So, let us invite them. Kayo na nanonood dyan sa television, follow this simple prayer. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Pumasok ka sa aking buhay. Pagharian mo ako at patuloy mo akong samahan. Ikaw ang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Salamat, Ama, sa iyong pag-ibig sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw ay sumunod sa panalangin ito, maghanap ka ng simbahan na malapit sa inyong lugar at kung malapit ka sa church na ito, kami ay excited na makasama kayo sa darating na linggo. It's always a great day to live. God bless you. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At tayo po'y magbibigay na ng ating kaloob. Gusto niyo po ba magbigay ng kaloob sa ating Panginoon? Amen. So sige.